Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So may gusto naman po ako na i-share ho sa inyo dito sa isang vlogger na halos hindi na nga makapagsalita kung ano-ano pa ang lumalabas sa kanyang bunganga. So kahapon nga po, na-content ho natin ang vlogger na ito. Kauna-unahan ho na content natin ito kahapon regarding sa kanyang pagbibintang kay dating Senador Antonio Trillanes. So dito naman mga ka-action, dahil sa hindi kinaya ng kanyang utak kung ano-ano ang sinasabi sa sinabi ni Attorney Yossi Claire Castro. So para sa akin dapat mapansin po ito or mabigyan siya ng pansin, no? Para nang sa ganun matutuho ito. Kasi kung hindi ito mabigyan ng pansin, palagi lang ho ito magbibintang. No? Bintang lang po ito ng bintang dahil hindi nga ho siya napapansin. Pero kung mapansin ito at maireklamo, mapailan ng reklamo, matutuho talaga siya. 'Di ba? O eto po mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin ito. Matapang naman siya eh. Matapang naman siya. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya pala mura. Hindi siya nagmumura. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, sa pagmumura, sa paninigaw. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead at kung paano umaandar ang gobyerno at yung mga tao niya. Doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka. Kabit at ni Marcos, no? Dahil mo kayo hawa niya kung ipapanggol mo eh. Yun na ho mga ka-action, mga kakampeng. Di ba? Dahil hindi kinaya ng utak niya, walang kasurusins ang kanyang naging ribat sa sinabi ni Attorney Yossi Claire Castro. Isipin mo kung hindi nyo naiintindihan, sabihin ko sa inyo, naiintindihan ko ang kanyang sinabi. Sabi niya, siguro kabit ito ni Marcos. Daig pa daw ni Yossi Claire Castro ang asawa kung ipagtanggol si Mr. President Bongbong Marcos. Sabi niya, siguro, may relasyon kayo, di ba? Grabe, no? Grabe ang utak nito. Talagang makikita mo sa taong itong walang kasurusins kung hindi puro lang pagbibintang. Kaya sabi ko nga dapat mabigyan ito ng pansin. Kasi hindi ho ito maganda o hindi ito biro ang kanyang pagbibintang na sinasabi niya siguro kabit ito ni Marcos. Daig pa niya ang asawa kung ipagtanggol si Marcos. Yun yung sabi niya, mga ka-action, mga kakamping. 'Di ba? Una-una sa lahat, hindi po ordinaryong tao. Si Mr. President Bongbong Marcos po yan. Ama po yan ng Pilipinas. At ito naman si Attorney Yossi Claire Castro. 'Di ba? Hindi po yan mga ordinaryong tao. May mga posisyon po yan sa gobyerno. Kaya sabi ko nga, sana mabigyan itong pansin ang taong ito nang sa ganun, matutuho ito. 'Di ba? Kasi kung ano-ano na lang ho ang lumalabas sa kanyang bunganga. 'Di ba? Napakasimple kung intindihin mo ang sinabi ni Attorney Yossi Claire Castro. Kumbaga inilerawan ni Yossi Claire Castro na hindi lang makikita ang isang tao na matapang sa pagmumura, sa pagsisigaw, sa pagbabanta. Tama naman si Attorney Yossi Claire Castro, 'di ba? Hindi lang naman ang perket nagsisigaw, nagbabanta, nagmumura, sabihin mo na matapang, 'di ba? May taong tahimik lang na ginagamit ang talino, 'di ba? Pero matapang ho, 'di ba? Napakasimple, hindi niya magurubits kasi nga wala siyang ikaribat niyan. Kasi hindi kaya niya ng utak ang simpleng sinabi ni Attorney Yossi Claire Castro. 'Di ba? Ang kanyang sinasabi, mga ano lang 'yun, kumbaga mga ugaling kanto. Sa totoo lang. 'Di ba? Pero hindi po 'yan maganda dahil una-una sa lahat, presidente po si Mr. President Bongbong Marcos. Tapos sasabihin mo, siguro kabit ata ito ni Marcos. 'Di ba? Kaya sana mabigyan ho siya ng pansin. At ito man ang nanonotice nyo ba mga ka-action? Maliban dito sa ibang mga mga DDS supporters, no? Kapag nakukorner ho sila, kapag hindi ho nila alam ang topic, pupunta yan, magko-comment yan.
Ano ang mga sinasabi nila? Siguro adik ka. Siguro bangag ka. Siguro bayaran ka. Oh, yun yung mga rebat nila sa tinatopic natin. Kasi hindi nga nila kaya i-rebat ang topic natin kasi nga makitid lang siguro ang mga utak nila. Oo, diyan sa mga nagko-comment, 'di ba? Hindi naman natin nilalahat. Kasi yan ang usually na nababasa ko sa mga nagko-comment. 'Di ba? Sasabihin adik ka, bayaran ka. Oo, bangag ka. Oo. 'Di ba? Ang layo sa topic ng comment nila. 'Di ba? Kaya balikan ho natin itong halos hindi na makapagsalita na vlogger. Ito lang ang payo ko sa'yo. Dahan-dahan lang po sa pagbibintang. Ngayon masaya ka. Pero baka dumating ang araw, mapailang ka ng reklamo regarding dyan sa mga binibintang mo, paiyak-iyak ka na naman. Oo, di ba? Yan lang ho ang mapayo ko sa'yo. Pwede naman tayo magsalita related lang sa issue. Pero yung paratangan mo, lalong-lalo na presidente po yan, hindi ho yan maganda yung sinasabi mo na siguro kabit ata ito ni Marcos. 'Di ba? Para sa akin hindi po ako nagagandahan yan. 'Di ba? Wala na po yan sa trabaho o wala na po yung kinalaman sa trabaho ni Attorney Yossi Claire Castro ni Mr. President Bongbong Marcos. Kumbaga very malisyosong paratang, mga ka-action, mga kakamping. So, yun lang ho. Gin-share ko lang ho sa inyo yan, mga ka-action, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!